Bansang Amerika mga sangkay magpapadala daw po ng maraming sundalo sa Pilipinas. Hello guys, what's up? Kamusta po kayong lahat? Ako muli ito, Sangkay Janjan. Muling nagbabalik dito sa ating channel. Sa mga bago pa lang po dito sa ating channel, pakisubscribe po yung ating YouTube channel dahil dito mga sangkay, tayo po ay 1.35 million subscribers na. Paangat po tayo ng paangat mga sangkay, kaya naman kung hindi ka po nakakapag-subscribe, makikita nyo po sa ibaba yung subscribe button, pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Sa mga solid sangkay dyan, mag-comment po ng hashtag solid sangkay kasama po inyong mga lugar, inyong mga lokasyon ngayon para makilala din po kayo ng iba pang mga solid sangkay. Okay, tingnan po natin itong balita mga sangkay dahil magpapadala daw po yung Amerika ng puwersang militar at hindi po para sa digmaan, kundi para daw po tumulong sa mga biktima ng bagyo. Ayan po mga sangkay, oh. Tingnan po natin ang balitang to. I've authorized U.S. forces to provide direct support to respond to the super typhoon. We've also secured another $1 million in urgent humanitarian aid. Okay, so ayan po ha. Ang Amerika daw po ay magpapadala ng mga sundalo, hindi para sa digmaan laban sa China, hindi para sa West Philippine Sea, kundi para daw po tulungan ang bansa natin na makabangon. Lalong-lalo na po yung mga nasalanta kasi alam niyo naman mga sangkay, no? Nakita niyo naman po kung paano po winasiwas yung bansa natin nitong mga malalakas na dilubyo, dulot po nitong mga malalakas na bagyo. Hindi po basta-basta ang dinaanan ng Pilipinas na talagang namang hinagupit po tayo. Biruin nyo, 4 po na sunod-sunod po yun na bagyo, di ba? Talagang pinadapa ang ating bansa. Kaya naman, ito mga sangkay, malaking tulong to. Since ang Amerika mga sangkay mismo ang nagsasabi na sila ay tutulong. Eh, sana gawin din po ito ng ibang mga sinasabing friendship ng ating bansa, no? Batid ng Estados Unidos na kailangan ng humanitarian aid ng Pilipinas dahil sa naranasan nitong sunod-sunod na bagyo. Grabe, tingnan nyo mga sangkay. Alam niyo yung kawawa dito? Nakakaiyak man pero yan po yung realidad. Yung mga magsasaka, sila po talaga yung numero 1 ang apektado dito eh. Biruin nyo mga sangkay, tingnan nyo. Mga palayan, maisan at marami pa pong iba. Wala, nilubog po ng tubig. At hagupit ng Super Typhoon Pepito. Dahil dito ayon kay US National Defense Secretary Lloyd Austin III, ipinag-utos na niya sa US Forces na tumulong sa Pilipinas. Pinag-utos na po sa US Forces. So mga nasa ilan kaya ang mga sundalong Amerikano, no, na tutulong o ipapadala para tumulong sa mga nasalanta. Eh, sunod-sunod po na bagyo itong tumama sa Pilipinas mga sangkay. Mismo mga scientist, nagulat po sa nangyari na parang first time daw po kasi nilang makikita na dito po sa karagatan na nasakop po ng Pilipinas, sunod-sunod po ng mga bagyo. 4 po yun na dire-diretso mga sangkay, di ba? Nag-iwan ng malaking pinsala ang Super Typhoon Pepito sa Catanduanes at ilang bahagi ng Central Luzon. Ang kinagandahan lang naman dito mga sangkay kasi nakapaghandaan po talaga natin itong si Pepito. Hindi na po tayo nabigla mga sangkay kasi inasahan na po natin na malakas talaga. Mananalasa talaga siya ng gusto. So lahat po nagkaroon po ng mandatory evacuation, lahat po ng mga lugar na madadaanan po ng bagyo. Nilagdaan naman kanina ni Secretary Austin at Philippine National Defense Secretary Gibo Chodoro ang General Security of Military Information Agreement o GSOMIA sa Camp Aguinaldo. Ang GSOMIA ay isang legal framework para sa kasunduan ng Estados Unidos at ibang mga bansa. Batay sa kasunduan, magkakaroon ng mas malawak na palitan ng mga impormasyon na may kaugnayan sa defense ang dalawang bansa. Paano kaya yan mga sangkay, no? May papasok pong bagong administrasyon. Hindi ko alam mga sangkay kung until when yung mga kano dito ng mga sundalo kasi si Donald Trump, ano siya America first yung kanyang policy.
At kung ang gusto pong mangyari ni Donald Trump, kung gagamitin yung mga sundalo na tutulong sa isang bansa, magbabayad daw po. Pati nga yung Japan, mga sangkay, kinakabahan ngayon kasi may mga base militar doon ng mga Amerikanong sundalo. Pag sinabi ni Donald Trump, bayaran nyo kami kasi pinag-stay nyo yan dyan, pinagbantay nyo sa inyong bansa. Ito yung tinatawag na Classified Military Information o CMI na nakaayon sa US Executive Order 13526. Walang takdang expiration ang kasunduan pero pwede itong amyendahan o suspendihin depende sa pangangailangan. Pagkatapos ng ginawang kasunduan, ginawaran naman ni Secretary Teodoro si Secretary Austin ng Outstanding Achievement Medal dahil sa kanyang leadership at commitment. Ano na to mga sanggay? Patapos na po itong si Austin sa kanyang panunungkulan since bago na po yung administrasyon ng US na papasok this coming, I think, January next year. No? Donald Trump na po mga sangkay. So, mapapalitan na rin po ito. Ewan kung sino ang magiging kapalit nito. Pero isa lang ang sigurado tayo. Sigurado po, yung gabinete po ni Donald Trump is mananatiling super anti-China. Samantala, pinangunahan naman ng dalawang National Defense Secretary ang groundbreaking ceremony para sa pagtatayo ng Combined Coordination Center dito sa loob ng Camp Aguinaldo. Ang CCC ang magsisilbing hub para sa real-time information sharing ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ng United States Armed Forces. This center will enable real-time information sharing for a common operating picture. And it will help boost interoperability for many, many years to come. And it will be a place where our forces can work side by side to respond to regional challenges. We are more than allies. We are family. Sabi po niya, higit pa kami sa magkakaalyado, kami ay pamilya. Sabi po ni Austin, grabe yung message na yan ah. President Marcos has repeated it several times that the United States presence in the Indo-Pacific region is essential for maintaining peace and stability in this region. Pang-apat na beses nang bumisita ni US Defense Secretary Austin sa Pilipinas mula noong naupo siya sa pwesto noong 2021. Inaasahang mapapalitan siya sa pwesto sa pagpasok ng administrasyon ni Donald Trump. Ayan na nga po mga sangkay. Na nakatakdang umupo bilang 47th President of the United States. JP. Okay guys, so anong tingin nyo mga sangkay? Ano inyong opinion? Ang Amerika daw po ay magpapadala ng maraming mga sundalo para tumulong sa Pilipinas dahil po sa mga nasalanta ng mga bagyo na dumaan sa ating bansa. I-comment nyo po sa ibaba yung mga opinion. Meron po tayong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube mga sangkay. Magaganda po yung ating content na inilalabas dito. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.